Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na naman kasaysayan ang ating itatampo sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay at liham kasaysayan na ipinadala sa atin ng ating tagapakinig. Ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Elena dito sa ating dulang Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Elena. Sa ngayon ay 46 na taong gulang at dalaga pa. Nais ko ring marinig sa radyo ang karanasan ko sa pag-ibig. Sisimulan ko ang lahat nung ako ay magtatapos na ng high school. Elena, anak, palapit ka nang matapos sa high school. Mabuti naman at nairaos ka namin ng inay mo. Sana itandaan mo ang lahat ng mga bilin namin ng inay mo sa iyo. Opo, Itay. Talagang ginagawa ko po ang lahat para may maipagmamalaki naman ako sa inyo at magkaroon ako ng medalya sa aking pagtatapos sa high school. Alam mo, anak, ikaw lang ang aming pag-asa para makatulong sa amin at sa mga kapatid mo. Pangako po, Itay. Magiging masaya po kayo sa akin kung makatapos ako sa aking pag-aaral at saka ko naman tulungan ang kapatid ko na sumunod sa akin. Mabuti naman kung naisip mo yan, anak. Kailangan na tulong-tulong tayo para umangat ang buhay natin. Tsaka huwag mo munang isipin ang makipagrelasyon dahil bata ka pa. Kailangan na matupad mo muna ang pangarap mo sa buhay. Opo, Itay. Huwag kayong mag-alala dahil alam ko naman ang paghihirap ninyo para makatapos lang ako sa aking pag-aaral sa high school. Yan ang aasahan namin ng inay mo, Elena. Alam mo naman, ang hirap ng buhay natin. Kung makakatapos ka, ay makakatagpo ka ng magandang trabaho at sa opisina ka magtatrabaho. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Ay, Pidong, kumusta ang pag-uusap ninyo ni Elena? Susundin ba niya ang bilin mo sa kanya? Oo, Mariana. Alam niya ang pagpupursige ko at paghihirap sa hanap buhay para sa gastusin niya sa kanyang pag-aaral. Ay, mabuti naman. Para kung sundin niya tayo. Dahil siya lang ang pag-asa natin para makaahon sa hirap ng buhay. Alam ko na susunod siya sa bilin ko sa kanya dahil nakikita raw niya ang hirap ko sa paghahanap buhay para sa ating pamumuhay at sa pag-aaral nilang magkakapatid. Ay, Diyos ko. Kung wala sana akong sakit, ay matutulungan kita, Pinong. Pero wala Isa pa akong pabigat sa iyo. Ay, huwag ka nang magsalita ng ganyan, Marciana. May awa ang Diyos at malalagpasan natin ang hirap ng buhay na ito. Oo naman, Pinong. Alam ko na lagi mong iniisip ang kapakanan ng ating mga anak. At nakikita ko rin na masipag silang mag-aral. Tama ka. Yan lang ang nagpapasaya sa akin pag nakikita ko ang pagpupursige nila sa kanilang pag-aaral. At sana naman matupad ni Elena ang kanyang pangako
na iaahon niya ang buhay natin sa kahirapan para matikman din natin ang ginhawa sa buhay habang nandito tayo sa ibabaw ng mundo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Elena, pwede ba kitang ihatid sa bahay ninyo? Para naman makilala ko ang mga magulang mo. Naku, Tito, yan ang wag mong gagawin dahil magagalit ang itay ko sa akin dahil ayaw pa niya akong paligawan dahil hindi pa ako tapos ng high school. Ha? E paano tayo? Alam mo naman na mahal kita. At ang gusto ko, malaman kung kailan mo ko sasagutin. Pwede ba, Tito? Huwag mo munang isipin yan. Kailangan na matapos muna tayo sa high school, lalong-lalo na sa kolehiyo. Alam mo, Elena, kahit mag-nobe na tayo, gawin lang natin ang inspirasyon ng pagmamahala natin dalawa. Hindi nga pwede. Dahil pag nalaman ng itay ko na magnobyo na tayo, sigurado patitigilin ako sa aking pag-aaral. Sayang naman kung hindi ko matupad ang mga pangarap ko sa buhay, lalong-lalo na ang guminhawa kami sa buhay namin. Tapos nandiyan ka, ayoko pa. Huwag kang mag-alala. Magtutulungan tayo, di ba? Para sigurado na may pag-asa ko sa'yo. Alam mo, hindi ako makakatulog eh. Dahil laging ikaw iniisip ko. Mahal kita. Ang mabuti pa, mamaya na tayo mag-usap. Sabay tayo maglalakad sa paradahan ng jeep papunta sa amin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Pwede ba sagutin mo na ako para mapanatag naman ang loob ko? Baka maunahan pa ako ng iba eh. Tito, wala pa akong balak na pumasok sa isang relasyon. Bata pa tayo. Hindi pa nga tayo tapos sa high school eh. Hindi naman ako nagmamadali. Basta ang gusto ko lang. Sagutin mo na ako ngayon. Alam mo naman na mahal kita eh. Pwede ba? Huwag ka nang makulit. Basta, magtiyaga ka lang. At kung makapaghintay ka, sigurado may pag-asa ka. Gusto ko kasi wala na yung paligoy-ligoy eh. Diretsahin mo na ako ngayon. Gusto ko makasigurado. Dahil alam ko naman na may ibang umaligid sa'yo eh. Pambihira ka talaga, oo. Mga kaklase natin ang mga yun. May tinatanong lang. Pero kung makatikid sa'yo, tignan mo. Para kayong may relasyon eh. Ikaw talaga, puro kahinala. Kahit lumalapit lang sila sa akin, iba na ang iniisip mo. Kaibigan lang ang turing ko sa kanila. Hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko. Nagbabasa ako ng leksyon, pero hindi ko naman naiintindihan. Naiisip ko si Tito. Napagod ako sa paglilibot sa iba't ibang barangay. Naubos lang ang paninda kong isda at gulay. Mano po, itay? Kawan ka ng Diyos, anak. O ano, kumain na ba kayo? Kwan po ang mga kapatid ko, pinakain ko na. Ganon din si inay. Kaya tayo na lang ang magsasabay na kumain, itay. Ganun ba? Kumusta na ang pakiramdam ng inay mo? Sana gumaling na siya.
Huwag kayo mag-alala, Itay. Gagaling din ang inay. Oo nga pala, Itay. Bumili ako ng gamot ni inay kanina. Kaya yung binigay niyong budget ko, nabawasan. Hindi bali anak, papalitan ko na. Alam mo, ang hirap magtinda dahil mahal ang mga bilihin. Kaya kunti lang ang natubo ko. Ang mapasasabi ko sa iyo, anak, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral at nagsisikap ako para makatapos ka. Sana pag natapos ka at may trabaho ka na, ikaw na ang magpapaaral sa mga kapatid mo. Huwag kayong mag-alala, Itay. Lahat ng bili ninyo, hindi ko kakalimutan. Sana iwasan mo ba ang pakikipagnobyo ha? Para hindi masira ang iyong pag-aaral at matupad mo ang iyong pangarap sa buhay at makatulong ka sa amin ng inay mo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ate, pwedeng tulungan mo ako dito sa assignment ko. Ang hirap kasi dahil hindi ko naririnig ang tinuturo ni teacher ko. Nalit ako eh. Ito ang sasabihin ko sa'yo, ha. Pag may hindi ka alam at hindi mo maintindihan sa mga leksyon ninyo, kailangan na tanungin mo ang guro mo. Paano naman kasi? Nahihiya ako. Makasabihin ng guro ko na hindi ako nakikinig sa mga itinuturo niya. Makapagalitan pa ako. Hindi. Mas gusto ng guro na pag hindi mo alam ang tinuturo sa'yo, magtanong ka. Yung hindi mo naintindihan, tanungin mo siya. Sige, sa susunod, pagbubutihin ko ng pag-intindi ko sa mga itinuturo ng guro namin para hindi na kita maistorbo dahil nag-aaral ka rin. Wala yun. Basta, magsumikap ka rin sa iyong pag-aaral. Dahil hirap din ang itay sa paghahanap buhay para sa atin. Oo, ate. Naawa na rin ako kay Itay. Sinabi ko naman natutulungan ko siya sa pagtitinda pero ayaw niya. Basta mag-aral lang daw akong mabuti. Sige na, akin na yan. Assignment mo. Para ituro ko sa iyo ang dapat mong gawin para hindi ka mga mote sa klase mo. Hoy, Tito. Kanina pa kita napapansin. Malungkot ka. Ano bang problema mo? Sabihin mo. Baka sakaling makatulong ako sa'yo. Alam mo, di ba, kaibigan kayo ni Elena? Kaya pwede ba sabihin mo ito sa kanya? Ha? Kanino? Ano ang gusto mong iparating ko sa kanya? Alam mo, nawawalan ako ng ganang mag-aaral eh. Pwede bang sabihin mo kay Elena? Dahil binabaliwala niya ako. Ha? Si Elena pa lang pinoproblema mo. Naku, Tito. Bakit? Nag-iisa lang ba na babae si Lena? Tumingin ka sa paligid mo. Kung ayaw niya sa'yo, di humanap ka ng iba. Pero, yan talagang mahal ko eh. Kaya pakiusap naman oh. Sana, kumbinsin mo siya, tulungan mo ako. Sana huwag niya akong iwasan. Dahil nasasaktan ako eh. Hayaan mo. Kakausapin ko siya mamayang dismissal natin. At ipaparating ko sa kanya ang yung problema. Sige, Mayan. Alam ko na pagkikinggan ka niya dahil kaibigan ka niya. Pag hindi ba ako pinansin, talagang hindi na ako mag-aaral. Ha? Kung bakit siya pa ang nagustuhan mo, nandito naman ako. Alam ko na ang gagawin ko. Kunwari,
kausapin ko. Pero di ko na sabihin ang sinabi ni Tito. Ako na ang bahala sa'yo. Elena, anak, pasensya ka na. Kung ikaw ang gumagawa ng gawaing bahay, dahil mahina pa ako at masakit ang buo kong katawan. Huwag kayong mag-alala, inay. Dahil kaya ko pa naman. Dapat magpahinga na kayo. Kayo naman kasi, dire-diretso ang inyong paglalabada. Siyempre naman, anak, kailangan kong tulungan ang itay mo. Dahil kulang naman ang kinikita niya. Pero inay, sobra naman ang pagtatrabaho ninyo. Kaya yan, nagkasakit kayo tuloy. Kailangan lang, anak, para may dagdag sa pambili ng ating pangangailangan at sa pag-aaral ninyo ng mga kapatid mo. Hayaan niyo, inay, pag nakatapos ako sa aking pag-aaral, hahanap ako kaagad ng trabaho ko para hihinto na kayo sa inyong paglalabada. Ganun ba? Sige, Ilida. Pagputi mo naman ang iyong pag-aaral, ha? At magsisikap kami ng itay mo para makapag-aral ka hanggang sa kolehiyo. Ha? Totoo po, inay? Mag-aaral po ako sa kolehiyo. Sana matuloy yan, inay, para matupad ko ang aking pangarap na makatulong sa inyo. Ate, salamat at tinuruan mo ko. Alam mo bang ang taas nang nakuha ko sa examen kanina? Dahil naintindihan ko ang itinuro mo sa akin. Ganun ba? O, tingnan mo. Kailangan na mag-aral kang mabuti ng iyong leksyon. Magbasa ka para madagdagan ang iyong kaalaman. Tama ka, ate. Lagi na akong magbabasa ngayon. Dahil yung mga nabasa ko ay hindi na naituro ng guro namin. Oo naman. Kaya ikaw ha, huwag kang umasa sa mga guro mo. Hindi lahat ng bagay na ituturo nila sa'yo. Kailangan na magbasa ka ng iba't ibang aklat sa library. Noon, ayaw kong magbasa. Pero nang maalaman ko na marami pala akong matututunan, lagi na lang kong pumupunta sa library ngayon para magbasa. Ganyan. Kailangan tayo mag-aral na mabuti para matuwa naman ang itay at inay at masusulit ang hirap nila sa pagtatrabaho para sa atin. Elena, kailan mo ko sasagutin? Alam mo naman na bumaba na yung mga grades ko eh. Ha? Huwag kang magmadali. Wala namang iba akong sasagutin kundi ikaw. Sige na, Elena. Sagutin mo na ako ngayon. Pag-iusap lang. Alam mo, ayoko pang makipagnobyo dahil hindi pa tayo tapos sa high school. Kahit magdunobya tayo, gagawin kong inspirasyon ng pag-aaral ko. Sige Pero na. natatakot ako. Baka malaman ng itay, patitigilin ako sa aking pag-aaral. Kaya sana, unawain mo naman ako sa aking kalagayan. Sige. Kapag hindi mo pa ako sinagot, hindi na talagang mag-aaral. Pero wala akong inspirasyon sa pag-aaral ko. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Ha? Tito?
Sagutin na nga kaya ni Elena si Tito? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Elena dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdim, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.